Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Kipi Chu. Sabi lang niya, why would they want to waste time? Isinare ni Kipi Chu ang post ng Board Productive na kung saan nagpakita ng panahon ni PRRD, tatlong litrato. PRRD is engaging the big three leaders. Nakikipag-meeting siya sa APEC Summit. President Trump, President Putin, and President Xi of China. Mga world leaders, mga superpowers. Nandun ang ating Tatay Digong. One-on-one talk with them. And itong mga big three leaders, they're all smiles sa ating tatay. Samantalang dito kay BBM, itong katatapos lang na APEC Summit, walang nakipagkwentuhan, walang nakipag-bilateral meeting sa kanya. Namilit pa siya na nakipag-handshake sa Chinese President. Ano ba yan? O, basahin natin ang post ng Board Productive. During APEC, Duterte managed to hold meetings with Putin, Xi, and Trump. Leaders considered as major global power players. Meanwhile, Marcos Jr. had no formal bilateral meetings. Ni isa, wala. Not even an informal coffee chat with any world leader. Oh, grabing sampal sa mukha. Ano sa tingin nyo? Bakit ayaw ng mga world leaders doon sa APEC Summit na makipag-bilateral meeting kay PBBM? Alam na natin, di ba? Huwag na natin i-detalye dahil alam na, klarong-klaro na, ayaw nila. Duterte came home with new alliances. Marcos came home with photographs. Wow, pinagmayabang pa nila yung handshake niya kay President Xi. Pinagmayabang ng mainstream media sa Pilipinas. Samantalang sa Chinese media, sentro ng balita na Philippine President crossed the line. Violated protocol just to have a cheese. Masama pala ang yung cheese. Parang arrogance o annoyance. Ang sama ng dating sa Chinese media, yung litrato ng ating Pangulo na pinilit niyang nakipag-handshake kay President Xi. You don't have to agree with Duterte's politics, but it's hard to deny he understood the geopolitical game. Smart leaders don't isolate themselves from global power brokers. They engage with all of them. True statesmanship lies in knowing who to sit with and when to speak. Ito po yung mga litrato dito sa proportion. Ito kay President Xi. Dito. Ayan. Dito naman is... hindi pala. Dito sa taas is President Putin ng Russia. Tatay Digong. This is President Putin. Dito sa left side. Hindi na naman. Ito naman Tatay Digong and President Xi of China. Dito naman Tatay Digong and President Trump. Yan po. Statesman ang ating Tatay Digong. Nakaka-proud, di ba? Pero man, big three. Handang makipag-usap kay Tatay Digong, samantalang itong presidente natin ngayon nakakahiya. Sandali. Ito, mga comments. Ernie Campita does not have to force an ambush handshake either. JTV, during Duterte's term, every time he left the country to meet with other world leaders, Filipinos could feel confident that our president would not embarrass us on the international stage.
We knew that PRRD was renowned worldwide for his intelligence and his word of honor. His humbleness combined with his wisdom amazed other leaders. Many, especially those from first world countries, were enthusiastic to speak with PRRD. That was our pride. He spoke and walked with pride, and almost everyone considered it an honor to talk to him. I miss you, PRRD. Nothing compares with you. Yung mga nababasa kong comments ng mga OFWs natin, sadya na umupo na ang Pangulong Duterte. Noon daw, panahon ng Pinoy, di ba, maraming kapalpakan din ng Pinoy administration. Hiyang-hiya ang ating mga OFWs. Kailang pag-upo ni Duterte na iba. Kasi bilib na bilib daw ang kanilang mga amo. May basa pa kong post, sabi ng amo, "Can we borrow your president here? We need a president like him." Yung bang nagmumura. Kailang yung pagmumura niya, maganda ang dating dahil makita mo yung tapang niya. Pati US President Barack Obama, doon ako bumilib ng gusto. I think ASEAN Summit din noon. Talagang binuljak niya si Barack Obama. Do not dictate on us. Human rights, God damn it, sabi niya, pinakita niya ngayon yung mga human rights violation ng mga Amerikano dito sa Pilipinas. Doon sa, I think, Hulu. Yung daming namatay na kababayan nating tausog doon. Pinakita niya. This is what you did to my countrymen before. Now you are telling me about your human rights. Ganon. Nakaka-proud talaga. But then ngayon, nakakalungkot dahil pinakulong siya ng tao na walang utang na loob. Yung mga netizens, hindi napigilan ang dismaya, galit. Binatikos nila yung pagdalaw nitong Pangulong ito sa puntod ng kanyang ama. Kahapon, sabi ng mga netizens, wala ka dyan sana kung hindi dahil sa aming Tatay Digong. Ibig sabihin, kung wala'y Digong na nagpalibing sa Marcos Sr. doon, sinong bibisitahin niya doon sa libingan ng mga bayan eh? Kung hindi nagpresidente si Tatay Digong natin, baka nandun pa sa Ilocos Norte ang bangkay ng kanyang ama. Tapos pinagsasabi pa niya na ito ay malaking utang na loob na hindi ko makakalimutan. O, nasaan na yung utang na loob niya? Pinakulong niya ang tao na tumulong sa kanya. He is the model ng isang tao na walang utang na loob. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos nilang tirahan. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Si Angkol ang natagaan ng Mugero. Karon mo na ni ang itsura sa balay ni Angkol sa natagaan ng Mugero. Mga dagko na gid nga boslot. Balay ni Angkol. Kol, pila na ni katuig ang inyong balay, Kol? 15 na. 15 na katuig. Oo, so karon Kol, mag-atop na ka. Oh, mag-atop na ko. So mapulian na gid ang imong atop. Mapulian na ko. Pulian. Lagi. So dagko na kaayo Kol og buslot oh. So 15 na katuig. Karon humanagid sa pag-atop si Angkol sa iyang balay oh. So napulihan na tong mga buslot nga iyang balay, so maayo na gyud oh.
sa Ginoo ug sa nag-sponsor ni aning sin. Oo. Nalalamat ko nga napulian ning akong atop sa sin kabago. Ako maulanan. Oo. Napulian na ning akong atop nga 15 na katuig. Aya pa napulian. So pila na imong edad karon Kol? 47. 47. Pila imong estudyante? 2. Duha. So tanan naga-eskwela. Unsay grade Kol? Grade 7 ug 1. Grade 4. Ay, sige. So salamat kayo Kol. Salamat.